Ayon sa pinakabagong survey ng Social Weather Station, sa mga adult Filipino, 46% ang nagsasabing masaya ang kanilang love life. Wow, sana all. Ibig sabihin, mahigit kalahati ay hindi ganong kasaya sa kanilang relasyon. Pero bakit nga ba sad? Joshua, isa sa mga posibleng dahilan dyan, ang pagkakaroon ng overprotective na maaring humantong sa pagiging controlling partner. Ang tanong, kailan nga ba natin masasabi na pagmamahal pa ang mga payo, bilin at komento ng iyong partner at kailan naman ito nakakasakal na. Yun. Sasagutin niya na ating bisita isang internationally trained and certified professional coach live sa studio, si Coach RV Villamarzo. Rise and Shine, Coach RV. Welcome dito sa Rise and Shine, Pilipinas. Good morning. Good morning. Welcome sa RSP, Coach Marvy. Unahin natin, kailan ba masasabi na controlling na yung mga partner natin? Okay, so siguro po, linawin muna natin kung ano ibig sabihin ng controlling. Okay. Diba? Kasi kung titingnan nyo, may sarili kayong personality, preferences, plano sa buhay. Okay. Nagiging controlling yung partner kung hindi niya kino-consider yung mga preferences mo. At Okay. ipinipilit niya sa'yo kung ano yung gusto niya. Yung ideal niya. Yes. Okay. Paano po kung ang partner may lagi nagdidikta kung sino ang dapat mong kausapin o kung anong dapat mong gawin? Considered controlling na ba yun? Okay. Actually, may tinatawag po dyan na isolation. Okay. Ay, Kasi Isolation. meron mga tao na gusto, ito lang yung kakausapin mo, bawal ka makipag-usap sa ibang tao. And as a matter of fact, medyo dangerous po yun. Kasi yung friends mo, yung family members mo, they're your support system. Yes. Kapag natanggal yun, talagang lalo ka na niyang pwedeng kontrolin ng husto. Okay. Meron kasi nagsasabi, Coach, na mahal lang kasi kita eh. Kaya gusto kong alam lahat ng ginagawa mo. Can you consider that as controlling as well? Actually, it's another sign, ano? And this could be an invasion of privacy. Okay. So, dun sa iba, gusto nila alam yung password sa telepono mo, sa social media. Gusto nila nabubuksan nila yung mga email mo. And the worst thing that I've seen, yung tinatawag ng mga Gen Z na sleep call. Sleep Okay. call. Sleep call, yung habang natutulog ka, yung camera nyo naka-on, tapos nagkakatinginan kayo. Hanggang sa makatulog, tapos naka-on yung video call. Ito yan, eh. Hanggang tulog at hanggang paggising Grabe sa umaga. My God. Grabe nito. Alam mo, ang gaan-gaan ng boses si Coach, no? Parang ang sarap kausap talaga. No wonder internationally acclaimed itong Coach pala si Coach RV. Coach, ano ba yung iba pang signs na masabi natin na controlling ang iyong partner? Okay, so nabanggit na po natin yung dalawa, isolation and privacy. Isa pa po ay yung decision making. Okay. Yung kunwari, sasabihan ka ng, ba't yan ang suot mo? Nagmumukha kang Yes. maputi or whatever criticism that they will give you. Okay. So the way they ask you to change your Okay. clothes, for example, is through criticism. Okay. And so ang nagiging effect sa'yo is parang, ganun ba ako kapangit? Ganun ba ako kawalang kwenta? Okay. So there are more signs. Another one is yung guilt and fear. Guilt Okay. and fear. Okay. The Tell use us more. of guilt and fear. So for example, meron siyang gustong gawin mo. Sabi niya, pag hindi mo to ginawa, hindi mo ako mahal. Yung papagiltihin kang gano'n. Oo. O kaya yung pananakot, lalo na doon sa mga tao na financially dependent sa partner nila. Na parang pag ginawa mo yan, wala ka ng sustento. Okay. So may mga pananakot. Okay. Sa mga married couple, kasi pag sinasabi na kasal na kayo eh, dapat wala ng invasion of privacy. Dapat alam na lahat. Open lahat. Actually, may dalawang schools of thought po dyan. Okay. Merong iba nagsasabi na, ganun, kailangan open lahat. Yes. Your life is an open book. There should be no secrets. Meron naman nagsasabi na, meron ka paling mga bagay-bagay na hindi talaga pwedeng i-share sa partner mo. Okay. Kunwari, abogado ka. Tapos meron ka mga cases na Okay, sensitive, yes. hindi mo naman pwedeng ipagsabi yun. O kaya mga doktor, hindi na naman pwedeng Yes. ipagsabi yun. Privileged communication. Absolutely. Pero sa relationship agreement kung ano yung pwede at hindi pwedeng pag-usapan. If the person is already violating the agreement and going against your free will, yun, pwede po natin i-consider na controlling. Okay. Kung nararamdaman na isang tao na kontrolado siya ng partner, ano ang kanyang unang dapat gawin? Okay, so ang una-una po niya dapat gawin ay mag-usap sila. Okay. And kasi yung pag-uusap kasi minsan nauuwi sa away yan eh. Okay. Kunwari pag sinabi ng partner, alam mo masyado kang controlling, away agad yan. So meron pong formula and if I may share the Okay, formula. sige. ahead, go What's the equation? Okay, so magsimula po tayo with an observation. Okay. Yung hindi yung accusation agad. So alam mo, napansin ko nung late akong umuwi by 10 minutes, nagalit ka. Observation yan. So hindi pa kita inaakusahan ng kahit ano. And then followed by feelings.
Alam mo, pag ginagawa mo yun, minsan ang feeling ko ay parang sinasakal mo ko. So, dun mo lang pwedeng sabihin yung feelings mo. And then, communicate your needs. Sabi mo, alam mo, pag ganun, kung nalate ako ng 10 minutes, sana naman next time huwag kang magwawala agad. And siguro kausapin mo lang ako, tanungin mo ako bakit ako na-late. Okay. Followed by a request. The Okay. request is, so next, yeah, go ahead. Communication is Absolutely. really the key na paano kailangan pag i-express. sarado? Oh, meron kasing, paano pag gano'n, halimbawa, hindi rin expressive, o kaya medyo sarado yung, tama, meron mga ganun tao na sarado yung isip na, ito yung nakasanayan ko eh. Parang gano'n. Absolutely. Ito ako eh. Oo. Yun ang isa yun sa mga nakakatakot eh. Pag ang sinabi ng tao, ganito ako, tanggapin mo na lang. So, ang nangyayari, hindi na siya partnership. Ang nangyayari, nagiging dictatorship na parang tanggapin mo to kasi ito yung gusto ko. So, parang hindi ka na romantic partner. Parang ka ng alila ng tao. Okay. Coach, saan ka pa namin pwede i-follow para makahingi ng advice? Sa TikTok po, meron akong account, coach.rv, and I talk primarily about being controlling and also narcissism. Okay. Yun. Thank you so much, Coach RV. Maraming salamat sa iyong oras. Our Certified Professional Coach, Coach RV Villamarzo. Thank you, Coach.